Good day, everyone. This will serve as our recorded lecture for Module 2 ng UAS, and it is about an introduction to design and selection of system. So for this module, we aim to review the various phases of design na na-encounter nyo na sa Design 1 nyo. The conceptual, preliminary, and detailed design phases. Then we also aim to determine the functions of each phases. Ano ba yung ginagawa in each phase ng design natin. Then last but not least, we need to identify the important parameters involving different role requirements. So makita natin ano-ano ba yung mga iba't ibang parameters or system na kailangan natin consider in designing a UAV. So first, ng design phases natin is the conceptual design. So review na lang to. Na-encounter nyo na siya to sa iba't ibang subjects nyo before. So in conceptual design, dito pumapasok si trends and capabilities. So in trends and capabilities, included dito yung kailangan ng customer natin. Not necessarily what they think they want, but what they actually need, no? So for example, ang customer natin ay isang medical company, sabihin natin St. Luke's. Ngayon, gusto nila ng drone na um, magde-deliver ng mga iba't ibang medical equipments, sabihin natin mga gamot or mga ginagamit nila for surgeries, no? Into their other branches or kahit iba't ibang mga hospital, no? So, gusto raw ng CEO na yung design ay maging parang fighter jet kasi mahilig daw siya doon. Alam natin ng mga fighter jet, meron siyang tricycle, usually yan, tricycle wheel configuration. So, kung may tricycle wheel configuration ka, dapat meron kang runway. Kung magde-deliver ka lang naman sa mga urban areas, especially sa mga hospital, wala namang runway yung mga yan. Helipad meron ba, no? Pero walang runway. Hindi naman pwedeng sa EDSA ka magpapa-take off and landing ng drone, no? So, doon pa lang, nasa-set na natin na ano ba talaga yung kailangan ng customer natin to satisfy their needs, no? So, doon pa lang ma-identify na natin na, oops, teka, hindi pwedeng may runway. So, hindi pwedeng meron tayong wheel configuration. Dapat, ang magiging drone natin ay capable ng VTOL. So, doon pala makikita mo na either quadcopter ba yan or single rotor with tail configuration or pwedeng coaxial rotor. No? So, nasa conceptual design yun. Part siya ng conceptual design. The next, market size. Pagdating sa market size, dyan kino-consider natin ilang units ba yung kailangan nating i-produce. No? So, since medical logistics lang naman siya, hindi naman gano'n karami ang branches ng St. Luke's or nung iba nilang mga partner hospitals. Okay na siguro yung 5 to 10 numbers of drones to produce. Hindi natin kailangang mag-mass produce diyan. Hindi mo naman kailangan ng 100 drones. Aanhin mo yung mga yun, no? So, next, once we set the number of drones na kailangan natin produce, syempre, mag-estimate na tayo ngayon dyan ng production cost. Magkano ba yung aabutin natin for producing those number of drones, no? And how much natin sila mabebenta bawat isa? How much yung total profit natin? So, hindi naman pwedeng palugi tayo, no? So, next, operating cost and reliability. Kailangan natin maging clear sa customer natin magkano ba yung magagastos nila sa bawat lipad ng drone nila, no? So, kailangan natin yung i-consider when building a drone kasi for example, ang gusto lang nila bawat lipad ng drone, ang operating cost lang ay hindi lalagpas ng 1,000 pesos, no? So, kailangan yung drone natin, ang drone na bubuuin natin ay efficient, very efficient siya, no? So, dapat ma-satisfy natin yung gusto or requirement ng customer natin.
The next, reliability. For reliability, dun din papasok gaano ba katagal yung lifespan ng UAV itself or nung individual components na bumubuo sa kanya, 'no? So, kasi kailangan siya i-consider kasi dapat, maging clear din yun sa customer natin para hindi tayo babalikan niyan. Walang balik sa atin na legal problem, 'no? So, next, non-recurring cost. For non-recurring cost naman, ayan yung mga cost na, one time lang natin binabayaran. For example, nagpagawa tayo ng software kasi gusto natin yung, drone natin meron siyang software sa app, meron siyang application na sa cellphone kunyari parang Foodpanda gano'n na nata-track 'no. So, since hindi siya kaya ng, company natin, magbabayad tayo sa iba. So, dun papasok yung non-recurring cost kasi one time lang natin sila binabayaran. The next, regulations. Siyempre kung, um, yung drone mo nasa airspace 'no, kailangan nating sumunod sa mga regulations na binibigay or binigay na ng ICAO, ng CAAP 'no. So, um, ayun yung mga kailangan nating i-consider during the conceptual design. Then other additional example sa conceptual design na kailangan nating i-consider ay una yung payload. Again, kailangan nasabi ko na 'to nung module 1 din pero it is important to remember na yung payload natin sa kanya umiikot yung kabuuan ng drone natin at kahit yung ibang subsystems ng UAV. So, it is important na sa conceptual design pa lang, maging clear na ano ba yung payload natin. So, kung balikan natin example na medical logistics, kailangan natin magkaroon ng average or maximum na payload na kayang buhatin. For example, ang maximum payload na kayang buhatin ay 5 kilograms. So, sa conceptual design, once na naset mo yung payload niya, susunod naman dun, ano ba yung magiging range niya. Kung ano ba yung, radius ng kaya niyang ikutan 'no, kung 50 kilometer radius lang ba yan from the starting hospital, tapos, ano yung endurance niya 'no, gaano ba siya katagal kayang lumipad. Then, once we set that, clear na yung mga yun, tsaka tayo mag-i-start ng preliminary design. Now, sa preliminary design, again review na lang din 'to, yung focus natin magshi-shift na siya into optimization, aerodynamics, and paggawa nung mock-up model natin. So, for mock-up model, either puwede tayong mag-clay model, foam board, wood model, or 3D model sa, 3D softwares like CAD, SolidWorks, and et cetera. Then sa preliminary design, dito na rin natin made-determine since bumubuo nga tayo ng mock-up model, makikita na natin ano yung mga parts, individual parts nung drone na kaya nating gawin mismo or self-manufacture. Then ano rin yung mga hindi talaga natin kaya gawin ng sarili, ano ba yung kailangan nating i-procure from other sources 'no. So, sa preliminary design, dito natin makikita yung ease of construction, the initial reliability ng mga parts, yung maintenance na kailangan nating gawin doon sa model 'no, estimated maintenance pa lang 'yan. Then, yung initial operation nung drone, gaano ba siya tawag dito, gumagana ba siya, like, ah, capable ba siya ng flight 'no. So yun pala yung mga tinitignan natin, yung mga basic parameters nung model. So pumapasok din dito since nagkakaroon nga tayo ng initial testing, pumapasok diyan yung wing loading natin, thrust to weight ratio. Tapos, since gusto natin makita kung capable ba siya ng flight, kailangan natin mag-test ng mga airfoils kung fixed wing ba yan or kahit may, propeller or rotor blades 'no. Yung mga rotor blades natin siyempre may
airfoil din yung mga yan. Kailangan natin silang i-consider. Then next, pag na-satisfy na ulit lahat nung nasa conceptual design natin, tsaka tayo ngayon papasok sa detailed design. So, sa detailed design phase, dito papasok yung focus natin shift na siya into the structural integrity, systems integration, and the manufacturing itself na mismo. Kasi kung kanina sa preliminary design, mock-up pa lang yung ginagawa natin eh. So, kumbaga parang trial and error pa lang yung pagbuo dun sa models natin. Bara-bara pa lang siya. Gusto lang natin ma-achieve na capable hanggang maging capable of flight na siya. Then, sa detailed design phase, 'di ba nga sa preliminary design, optimization na siya hanggang ma-achieve natin yung final desired output natin. Sa detailed design phase, magfo-focus na tayo ngayon kung paano siya i-produce ng systematic and efficient, 'no? So, kung kanina trial and error, bara-bara yung paggawa natin, sa detailed design phase naman, dito na papasok ngayon yung process na susundan natin or pag-set nung process for production na. No? So, makikita nyo dito, detailed na talaga yung mga parts niya. Paano yung assembly ng mismong drone, saan nakakabit yung part na ganito, saan nakakabit yung isang part pa. No? So, hindi na siya bara-bara, hindi na siya trial and error lang. Meron ka na talagang detailed construction procedure for tawag dito, for production na talaga. So, mapasok din sa detailed design phase, yung final aerodynamics capability nung aircraft natin. Kung may mga minor adjustments pa, ito na natin yung makikita and i-apply. Then, dynamic stability nung design natin, gano'n ba siya ka-stable. Pag lumilipad, ano ba yung effect ng gust sa kanya when operating, no? So, papasok din yung external and internal structure natin. So, makita natin na ang ginagamit na nga natin ay carbon fiber. Effective ba yung carbon fiber? Yung skin panels natin, ano ba yung kailangang ilagay? Then, kailangan din ma-specify na sa detailed design phase ano yung final exact composite layup ng orientation or number of plies natin. No? So, papasok din sa kanya si ancillary systems, auxiliary systems, mechanical systems, and electronic system ng drone natin. So, detailed design phase, ma-finalize na dapat yung product natin. No? So, minor adjustments na lang pagdating sa detailed design phase. Then next, we have the selection of system. Pagdating kasi sa paggawa ng isang drone, it is inefficient and impractical na gumawa from scratch. Tulad lang din ng mga bagong commercial um, aircrafts ngayon, no? Kung makikita nyo, halos pare-parehas ng itsura nila. Bihira, kung may lumalabas ng bagong model, ang binabago na lang nila ay yung engine, ganun, yung interior niya. Bakit? Kasi kung gagawa kasi kayo ng UAV, then ang aim nyo syempre ay efficiency. Makikita nyo doon na ang magiging kakalabasan na model lang din ng UAV nyo ay halos kaparehas lang ng mga existing models na. No? So, kung gusto nyo mapadali yung design process nyo, pwede rin naman talaga na from scratch kayo gumawa. Pero kung gusto nyo mas maging efficient yung design process nyo, it is better na pagbasihan nyo na lang yung mga existing systems na. So, kaya kailangan natin itahil si selection of system. Kasi although meron ng mga existing systems nga ng UAV, kailangan pa rin natin malaman paano pumili sa kanila kasi hindi naman pwedeng pili ka lang ng pili without understanding them, no? So, the role requirements as defined by the customer place demands upon the system which determine the shape, size, performance, and costs principally of the air vehicle but also of the overall UAV system which operates it. So, tulad nga sinabi ko kanina,
umiikot yung buong UAV nyo doon sa requirement ng customer or yung payload natin. So, for selection of system, syempre, una mong kailangang i-select is yung air vehicle. Ngayon, in order for you to select the air vehicle na gusto mong gamitin, yung itsura niya, dapat mong una i-consider ulit si payload. Tulad ng sinabi ko kanina, nakita natin siya sa tatlong design phases na umiikot nga yung design ng aircraft mo sa payload. So, pagdating sa payload, kailangan mo i-consider yung size niya as well as the all-up mass or AUM in short. So, balikan natin yung example kanina na um, medical logistics sa drone. So, sabihin natin, maximum payload mo, 5 kilograms. So, matik yun. So, since medyo mabigat yung 5 kilograms, dapat yung drone mo ay malaki. Medyo malaki, no? So, hindi yan pwedeng handheld lang. Hindi kaya ng handheld drone na bumuhat ng 5 kilograms. So, expect mo na yan agad na yung pagpipilian mo na size ng drone ay medyo malaki. Then, power supply. Since kinoconsider mo yung size ng drone, kailangan mo rin consider si power supply. Bakit? Because they are directly proportional to each other. Once na lumalaki yung size ng drone mo, mas bumibigat siya. Therefore, mas malaki yung power na nare-require niya para lumipad, no? So, ganun din kung vice versa, kung lumiliit yung drone mo, syempre lumiliit din yung power supply na required para lumipad siya or gumana siya. The next, center of gravity. For example, balikan natin yun, yung medical logistics. Since medical logistics siya, nagde-deliver siya ng mga equipment, syempre, kung after delivery, babalik siya sa pinanggalingan niya. Ngayon, kung nag-deliver siya, nababawasan yung all-up mass niya. Pag nabawasan yung weight niya, syempre, magkakaroon ka, most probably niya, ng shift ng center of gravity, no? So, again, kailangan natin i-consider yun. Pero paano naman kung ang drone mo ay for surveillance lang? So, ang payload nun, matic, ay camera, tsaka other sensors. So, walang nababawas dun sa payload mo. Pag ganun naman, syempre, hindi mo masyadong kailangang problemahin si shift ng center of gravity. The next, endurance. Syempre, part talaga yan na kailangan mo i-consider tulad ng range, 'di ba? So, kung ang UAV mo ay battery powered, kailangan mo i-consider gaano ba siya katagal kayang lumipad, no? For maximum efficiency. Siyempre, kailangan mo siyang i-consider kasi nga, kunyari, hindi lang naman isang delivery gagawin ng UAV mo, tas recharge ulit, di ba? May downtime na, kada isang delivery, downtime. So, hindi siya very profitable. So, it is better to consider nga na dapat i-align mo yung endurance ng aircraft mo doon sa mission profile niya. So, kung yung drone mo naman ay for military purposes tulad ng HAL, MALE to WAV na gumagamit ng fuel or hybrid power system, no? So, meron siyang fuel weight. Kung may fuel weight ka, mamili ka. Ano ba yung range na gusto mong ma-acquire? Kung close range lang ba or long range? Kung close range, um, most commonly yan, yung fuel weight niya ay 10% ng all-up mass mo. So, nakikita mo na agad na 10% na agad ng all-up mass mo ay hindi pwedeng gamitin for cargo. Instead, it is already for fuel, no? So, bawas na agad yung weight na pwede mong gamitin for the cargo. Then next, kung long range naman, most probably yan, 50% ng all-up mass mo ay fuel. So, nakikita mo na agad ano yung magiging changes sa all-up mass mo when you select either close range or long range na model. The next, radius of action. Gaano ba kalaki yung radius of turn niya, no? So, for radius of action, it is limited by the amount of fuel carried, which also affects the efficiency, speed, power, frequency, and communications natin. So,
Balikan natin example kaninang figure, eto. Itong UAV na 'to, it is created by NASA 'no, to test the extremities ng isang solar-powered na UAV. Kung gaano ba siya katagal kayang lumipad or kung kaya niya bang lumipad talaga. So, kung makikita niyo dito na sobrang lapad ng wings niya, wala tayong visible na mga horizontal or vertical stabilizers. So, from just observing it, makikita niyo na agad na malaki yung ire-require niyang radius of action in order for it to turn. So, kung limited na agad yung radius of action mo, most probably yan, hindi siya for military purposes. Kasi for military purposes, no, kailangan nun na medyo very controllable yung aircraft mo. So, kung military purposes na agad yung aircraft mo or yung UAV mo, matic, di mo na pwedeng gamitin tong model na to. So, bawas na agad siya. So, another thing that affects navigation equipment is, another thing that affects the radius of action is the navigation equipment itself. Na pag-usapan natin siya nung module 1, yung different navigational systems natin, 'di ba? Meron tayong mga autonomous, non-autonomous, no? So, kung ang navigation system lang na kaya mong ilagay sa drone mo ay yung mga um, non-autonomous tulad ng radar and radio tracking, no? Wag ka na mag-expect na yung radius of action mo ay maliit dahil most probably yan 'pag nagko-compute ka ng radius of turn mo, matagal, no? So, ang kakalabasan nun malaki yung magiging radius of action mo. So, next, speed range. Ngayon, nakapili ka na 'no ng ano ba gusto mo, malaki ba or maliit, katamtaman lang, then endurance, gaano siya katagal dapat lumipad, so, ang proseso nito, nababawasan yung mga options mo. Kasi again, marami ngang options ng model ng UAV. So, bawat isa na kino-consider mong parameter, nababawasan yung option mo. So, next, proceed naman tayo sa speed. Gaano ba kabilis yung gusto natin? Balikan natin example na medical logistics. Since yung mga dinideliver nga nun ay mga medical equipments or ginagamit for medical surgeries. For example, ang ide-deliver ay possible na i-deliver nung UAV ay organs, 'di ba? For surgeries no ng organ transplant. Dapat bukod sa efficient yung takbo ng drone mo, dapat kaya niya rin tumakbo ng mabilis sa mga ganong senaryo, no? So, dun papasok yung pag-consider ng mga speed ranges. For example, sabihin natin ang maximum speed dapat na kayang i-attain ng drone natin ay 100 knots. So, kung 100 knots ang gusto nating ma-achieve, pwede tayong mag-consider ng mga models na pasok sa close range UAV, onboard naval drones, or kahit HALE. Pero teka, ang dami niyan, ang daming models niyan. Doon papasok ngayon yung iba pa nating mga parameters, no? So, hindi ka naman pwedeng mag-HALE. Sobrang laki ng mga HALE na drones. Tapos, kung makikita nyo pa sa module 1, yung mga HALE, nagre-require sila ng runway. Hindi sila pwedeng VTOL, no? So, X na agad to. Hindi na to agad pwede sa example natin na logistics. Then next, onboard dapat to, hindi to oo. Onboard naval models. Halos same lang din siya sa HALE, no? Dito papasok yung mga MALE and TUAV. So, tulad ng HALE, hindi natin sila pwede gamitin dahil nga hindi sila capable ng VTOL, no? And malalaki sila kasi nga yung mga military drones na ginagamit, usually yan malalaki yan, no? Bihira sa kanila yung gumagamit ng mga maliliit na drones. So, ang option na lang natin for kung speed ranges ay CUAV or Close Range UAV. So, doon na lang tayo magfo-focus sa mga models na yun. Then, we also need to remember that speed reduces efficiency.
Bakit? Kasi when you want to achieve more speed, most probably yan, you need uh, to consume more power. When you consume more power, you consume more fuel or battery life. So kung mas mabilis ka mag-consume ng fuel or battery, ibig sabihin nun nagiging less efficient yung drone mo, 'no? Kasi bumababa yung endurance niya. So umoonti yung operating life niya. Nagiging less efficient yung drone mo. The next, launch and recovery. So, nasabi ko na 'to kanina, kailangan mo i-consider paano ba magte-take off and landing yung drone mo 'no. So, um, again, kung medical logistics nga, it is most, efficient na mag-VTOL ka. Hindi naman puwedeng magse-set ka ng launch and recovery systems na ganito sa mga ospital 'no. Puwede kang mag-install kaso bukod sa Um, mahal siya tapos inefficient pa, isipin niyo yung load na, ma-encounter nung payload niyo or nung dine-deliver niyo kapag sinalo siya ng ganyang way 'no. Isipin niyo yung drone niyo lumilipad ng, 60 km/h tapos sasaluhin ng net na ganyan. Anong mangyayari dun sa, medical equipments 'no? So, operational role affects configuration, structural design, and auxiliary equipment. So, ang sense lang din nito yung kanina ko pa sinasabi, ang kabuuan ng subsystems at ng drone mo ay umiikot sa payload at purpose ng drone mo. Next, we have the runway. So, para lang din siyang launch and recovery system, no? Pero dito kasi, for example, ang decision mo or yung purpose ng drone mo ay nagma-matter din doon sa availability ng runway. For example, ang company na ang customer mo ay isang airline company. So meron silang access sa runway. So most probably niyan, kailangan natin gamitin yung runway na meron sila, 'di ba? Kailangan kasi kung VTOL 'yan, mas complex yung structure niya kumpara sa fixed wing. Na-encounter niyo na 'yan sa BHPD, 'no? So, mas complex yung pagbuo ng isang helicopter or ng isang, aircraft na capable ng VTOL kumpara sa fixed wing, 'no? So, kung gusto natin ng efficient na drone, siyempre proceed tayo sa, conventional configuration, 'di ba, na fixed wing. So, again, depende nga yun sa customer niyo kung ano yung, meron sila. So, for example ang customer niyo isang airline, meron silang runway naman. So, kaya ng drone na conventional takeoff and landing. So, gagawin mo siyempre conventional model na merong wheeled, configuration, 'di ba? Pero what if naman yung customer mo sa farm, although meron ngang open field dun pero unpaved naman, puwede kang fixed wing pa rin. Since open airfield siya, yung fixed wing mo, ay meron kang place to install a ramp launch 'no. So, puwede ka pa rin mag-fixed wing. Nang sa gano'n, hindi pa rin complex yung drone mo itself 'no. So, mas efficient siya kumpara sa drone sa may VTOL. Pero yun nga, kailangan mo mag-install ng ramp launch 'no. So, depende yun sa customer mo kung okey lang sa kanya yun. Or kung ayaw niya naman, isang option niya ay mag-VTOL na lang din, 'di ba? So, paano naman kung yung customer mo wala talagang available na runway, tulad ng example natin kanina na medical logistics. So, ang mga model na puwede niyang i-consider ay yung mga model na capable ng VTOL, 'no. So, next, kailangan din i-consider ano yung magiging effect nung aircraft natin sa environment. Balikan natin yung example na medical logistics na kaya mag-carry ng 5 kilograms. So, tingnan niyo yung process natin simula sa umpisa. Alam natin yung payload, na-define natin yung payload. So, kaya na dapat mag-carry ng 5 kilograms. So, dito pa lang sa payload, nakikita na natin yung size nung
model na nung drone natin. So dapat nga again, yung sabi ko kanina, dapat hindi siya kaya ng handheld. So dapat ang model na consider mo ay yung mga CUAV or close range UAVs or above like hanggang HALE, no? The next, yung endurance natin, ay, ano ba yung next? Tama. Ito na yung endurance natin since hindi naman natin gusto ng long range endurance dahil importante sa atin yung all-up mass dahil yun yung gagamitin natin for payload. So, dito pa lang makita natin na, oops, bawal si hail. Dapat close range lang. Diba? Tatanggalan natin si hail, si mail, si tuwav. Doon na lang tayo kay close range UAVs. No? So, nabawasan na. From hail, ang mga options natin, hail, mail, tuwav, kuwav, MAV, mini UAV, or MUAV, tapos nano UAV, nabawasan na hanggang kuwav na lang. The next, radius of action. Gusto natin, since nagde-deliver siya from within urban areas, ayaw natin ng malaking range of action. So, nabawasan ulit yung mga options natin. Hindi natin pwedeng i-consider itong mga gantong klase na model na malalaki yung mga range of action nila or radius of action. The next, speed range. Pagdating sa speed range, gusto natin na 100 knots lang. So again, na-confirm natin na ang kailangan natin na model na sundan ay yung mga model na kuwav. No? So, nakita niyo yung selection process natin. Then, launch and recovery. Ngayon, sa mga kuwav kasi, merong mga kuwav na pwedeng ganito. Ganito yung launch and recovery nila. Fixed wing, no? So, dito sa launch and recovery, pati sa runway, na-establish natin na dapat yung medical logistics natin ay capable ng VTOL. No? So, from kuwav na maraming options, meron kang fixed wing, tsaka VTOL capable, nahati pa natin into VTOL, ano na lang, VTOL na launch, VTOL, tawag dito, nahati natin yung options into VTOL capable na drones lang or UAVs. Sana nag-gets yung sinasabi ko. The next, kailangan din natin i-consider yung environment. Ano ba yung magiging effect ng environment doon sa UAV natin and ano ba yung magiging effect ng UAV sa drone, yung UAV doon sa environment itself. Okay, so for environment, kailangan natin i-consider ano ba yung klase nung environment na liliparan ng drone natin. So kung mataas ba yung temperature niya, ma-humid ba siya? Kasi nakaka-affect siya sa efficiency ng UAV natin. Then, ano ba yung mga extreme conditions na pwede niya ma-encounter? For example, biglang umulan ng malakas or humangin ng malakas. Ano ba yung mga turbulence na pwede niyang ma-encounter? Ano ba yung mga gust velocities na kaya niyang saluhin? No? So, we also need to consider, as I said, yung effect ng UAV natin to the environment. For example nga, yung medical logistics sa drone since kaya niyang dapat mag-carry ng 5 kilograms. So medyo malaki nga siya na kuwav na VTOL. So since VTOL, meron siyang pwede siyang maging quadcopter, no, na may 4 na rotor blades. Ngayon, kung 4 yung rotor blades mo, tapos medyo malaki pa siya, isipin yung pangalan yung DJI, di ba? Medyo maingay siya pag pinalipad nyo. Paano pa kaya kung medyo malaki siya na kuwav na rotor blades up na quadcopter pa, di ba? So, most probably yun, magiging maingay yun when operating in urban areas. So, you need to think of a way na masatisfy both the structural model mo and malesen kahit pa paano yung noise na mapoproduce ng UAV mo. No? The next, we also need to consider the maintenance. So, pagdating sa maintenance kasi, when you are conducting the maintenance ng drone mo, matik yan, hindi yan lumilipad. Pag hindi siya lumilipad, tulad dun sa example natin, pag hindi siya lumilipad, walang profit, di ka nakapag-deliver ng medical equipment, no? So,
kailangan mo i-consider yung downtime when you want your drone to be efficient and profitable, 'no? So, kailangan mo i-consider gaano ba ka-frequent gaano ba kadalas mo dapat gawin yung maintenance. So, yung mga UAVs kasi, yung mga existing UAVs natin, meron na silang existing na maintenance procedures, no? So, again, na lelesen mo yung options mo. So, from sobrang daming option, na-lessen natin into CUAV. Tapos, yung CUAV, pwedeng fixed wing or VTOL. Na-lessen pa natin, naging VTOL na lang siya. Ngayon, yung mga VTOLs na yun, iba't ibang ano siya, parameters, iba't ibang maintenance. So, pipili ka ngayon dun sa mga option mo na VTOL, na CUAV, na kayang mag-carry ng 5 kilograms, na merong least amount of downtime. Okay? So, etong pag-select kasi nung maintenance procedure, medyo part siya ng initial design. So, pwede mo siyang ipasok sa conceptual design phase nung UAV mo. The next, kung gusto mo pang mas mapasimple yung pagpili, no? Mamili ka na lang ng kahit alin doon sa mga nakalagay dito, selection of system based on categories. So, nagawa natin to kanina, no, para mas madali nga mamili. Pili ka na lang kung HAL or MAIL, TUAV ba siya, CUAV ba siya, MAV and NAV. So, na-explain ko na to kanina. Kung ang example nga natin ay medical logistics lang siya, hindi mo kailangan ng HAL and MAIL. Bakit? Kasi sa HAL and MAIL, required na yung control station mo or yung base mo is away from hostility. So, although away from hostility naman talaga siya, kasi nga medical logistics lang naman siya, hindi ka naman sasabak sa gera, hindi mo pa rin kailangan ng HAL and MAIL, no? Kasi again, overkill na yun, kumbaga. The next, TUAV, halos same lang siya sa HAL and MAIL kasi ginagamit siya for reconnaissance and ground attack. So, dapat yung control station mo ay away from hostility as well. So, dito nakalagay, CUAV nga, ginagamit siya or most applicable siya into drones that are used for support and civilian roles, no? So, MAV and NAV, hand-launched lang siya. So, ayun. Ayun lang naman yung mga steps na pwede nating gawin in building or designing a unmanned aerial vehicle. So, that sums up our discussion for Module 2 ng UAS. And pakiabangan na lang yung recorded lecture for Module 3 natin. So, thank you for listening, guys.